Okay. Cancel yun. Cancel. So, what would be your feelings if naa kay di paabot or expectation and somehow na-delay? Madismaya. Discourage. There will be na mga negative nga imo ang kitawagan na imong imong yung mabatian. Tungod kay ang delay is kitawagan na something like dili taganahan. Okay? Sometimes dili taganahan ang delay. Kay samot na karon nga nagpuyo na ta sa kalibutan nga instant tanan ba? Instant noodles, instant coffee, murag pusbuto na tanan ba? Ganahan ta tanan. So akong message karon, akong gitay tulang tinay the delay of prayer. Nganong na ay mga pag-ampo nga ma-delay sa pagtubag sa Ginoo. Okay? Ako lang I believe naman mo yampo sa Ginoo yun. Personal. Pero personal lang, din na to ingon nga i-congregation na lang, personal ninyo. Naamo yung mga pag-ampo sa Ginoo. Amen. Amen. Personal. Okay. So, kanang yung pag-ampo karon sometimes antay yung tawag na timetable, no? Gusto na to. So, napasiguro makaingon mo nga na-delay naman ni Lord or something, na. So, kining letter karon ni Paul, specifically, na siya kung naadi nga ang favorite verse sa mga Kristohanon, diba sa verse 17, nagiba pray without ceasing. Naadi ha? Ang word nga pray without ceasing. So, why is it nga sometimes ang Ginoo gina-delay niya atong mga pagampo? Ako kalong sayon daan ha. Ang Ginoo nasayon sa tanan. Amen. Amen. Ang Ginoo nasusin niya yung una kasing-kasing sa yung mga desired mga pagampo. Amen. Amen. Tanang responsibilidad gibuhat na sa Ginoo. Okay. Ang tanan niyang mga plano sa itong kinabuhi, maayog yun. So, all the responsibility, lang tao na ito na, ibuhat na sa Ginoo ang iyang part, and sometimes, diha ra nagka-problema sa part sa tao. Amen? Amen. Oh. So, nausahay, experience tag-delay because na ay mga responsibility wherein sa tawag ana, usahay, wala na to na fill in ang responsibility nga gidemand sa Ginoo sa atoa. What would happen? Usahay dili na to bagon sa Ginoo nga pagampo. Sa kasagaran may tabo. Sa kasagaran may tabo. Most of the time we stop praying. Mundang ta. Ay, siguro wala ko na sa Ginoo. Mundang ta. Laayan. O, sa mo ta laayan ta, tapulan ta, and worst is buundang ta. Nayon sa quotation nag-ingon nga nag-ingon dire. Ha? Ang basahon lang. Ingon siya dire, it is referring to Christian, kita mga Kristohano. Nag-ingon siya sa iyang na siya quote nga gipaabot, nag-ingon siya dire, a Christian without prayer is like a tree without roots. Ang sa Kristohanon daw wala yung mga pag-ampo. Personally, corporately, mura siya kahoy na walay gamot. Kung sa'yo may tabo sa kahoy. Ibot. Ikot sa hangin. Kung walay gamot. Diba? Tumba. Maybe dako ka lang taon, maybe okay ka lang taon outside, but deep inside, wala ka gamot. And sometimes, daghang mga Kristohanon karon nga it is because wala nila gipagamot ang ilang kaugalingon. What would I mean by that? Mugamot ta usa sa mga rason nga mutubo ta, mugamot ta pag-ayo, mulikpon ta pag-ayo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Duha ka aspeto din na condition, word of God and prayer. Kanang kahuyaw wala na sakto nga pundasyon nga gamot usa ka hangin ana tubag ina. I mean, ingana na. So usahay gani no. Daghang mga Kristohanon not referring, wala man na dire no. Usahay sa Kristohanon basta wala kani siya naka-deep na rooted
iya ang pagkakristuhano, hampak ang mapagsulay, mabagyo sa kinabuhi, usahay maluya, ng simba, usahay di na mampo, usahay di na ganahan mo pamalandong sa pulong sa Ginoo, usahay di na ganahan mo matay sa buluhaton, and worst thing is, usahay di na ganahan mga lagad sa Ginoo. Okay? Amen. Prayer is very important sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Muna ako pasensya na kayo, mag-drink yun ako i-hold sa karon kay nag-adjust pa ko, and I will arrange ang kining buluhaton and mangayo po kong katahuran sa, for example, ano yung balaya, prayer ta, o okay pa siya ahead of time para may preparation. Okay? Okay. So, muna, musugot ba ta na kita Kristohanon dili mugamot? A Christian without prayer is like a tree without roots. Diba? Lisod kayo sa usa ka Kristohanon kay og ang Kristohanon daw nga walay ampo-ampo sa may tabo. Number one, puro negatibo ang nasa iyang una-una kasing-kasing. Kadua, puro reklamo. No. Katulo, walay peace. Walay tawagan na, walang kapayapaan sa Tagalog pa, wala kay kalinaw. Naraba ko yung sa ganang illustration ana. Hindi no kalimta sa pastor. Ang usa ka daw Kristohanon nga wala nay ampo, wala nay tawagan pa sa pulong kilo, nay tulo ka ki. Tulo ka ki ba? Ki katili katipunan na. Walay kalinaw. Walay kalipay. Katulo. Way kaligo. Walay kaligo. Nagano ni mama. Naminaw gid si mama. Oh. Usay gid daw kada mo na kay kalinaw. Usay ka depressed ka. Oh. Igang. Oh. Giboy, wag ka dire. Unsa ba gyud? Unsa ba gyud resulta kung ang sa Kristohano dili siya moampo sa Ginoo. Wala siya kapayapaan. Usahay dali kay sa puton. Usahay dali kayo ta dinahon sa kalibutan. Usahay hinahinay ta nga mo bulihis sa kabubuton sa Ginoo. Worst thing is usahay mapalayo na kita sa Ginoo. Unsa may reason nga ngano ang tao mapalayo sa Ginoo? Wala ka sa reason? Sala. Genesis chapter 3, the fall of man. Sa mahinungdan ni Adan ug Eva nagpalayo. Diba kasi nangita ang Ginoo, di ba? Nakasala na sila, tago sila. It is because sa presensya sa Ginoo ang tao mahimong guilty tungod sa sala. Muna dili na siya kaharo sa Ginoo. Amen. Usahay, sometimes we are guilty. Kaya responsibilidad nga gihatag sa Ginoo sa tua, gibuhit man ta sa Ginoo. Atin Kristohanon itong kinabuhit, meaning kinahanglan kita na moampo. Amen? Amen. Hilingon nga motel na ka-permitting, but cultivate your personal devotion sa Ginoo. Ha? Inyo ang atimanon, ang inyo ang prayer life. Kaya nga naman, kung dili na atimanon ninyo, dali kita malutson sa kaaway, dali na kita tabiton niya, dali na kita biklo niya. Pero kung ikaw, sa tawag ka na, gibuhat nimo responsibilidad nimo, and then mahimo kang maginawdo. Okay. Amen. Akong ihatag sa inyo karon, why is it nga ang atong mga pag-ampo i-delay sa Ginoo? Tungod kay na ay mga responsibility nga wala tong fulfill. Number 1. Okay. Hatagan ta mo reason ha. Number 1 reason nganong i-delay sa Ginoo atong mga pag-ampo is this. Because we lack of frequency in prayer. Ano frequency? Ang word na frequency gigamit man na signal, di ba? Oo, di ba? If naailaing ang laing nga word na i-define sa frequency is repetition. Meaning balik-balik. Okay? Muna, usahay i-delay sa Ginoo sa tua ang mapag-ampo na mga lihangyo na to sa Ginoo sa iya. This one reason is we lack in frequency, meaning usahay dili na.
dili na to ginahinungduman pag-ampo. Murag kausar ka mga ba? Remember, kung taon na itong Ginoo, ganahan siya nga, kung sa may reason nga, kung sa may main reason nga nung kanunay nga ipampo sa Ginoo itong mga prayer request. Kung sa may reason na. Ibalo ka sa main reason, para kanunay may hinungduman mo Ginoo, haron pod ma-intimate imong relasyon sa iya. Ang kita sa tao, kita tao mangod kausar mga iba, dili gani, wala gani, masumpo na dayon. Ano ba? Diba? That's reality. Pero mausahay masugod pa ta gidili sa Ginoo atong panalangin. Dili. Dili kita. So we need kung wala pa gani na gitubag sa Ginoo inyong paghabog padayon. Lord, gahangyo ko nimo ani ngani padayon. Di ba may wedo sa may parable sa dili nahitabo sa New Testament is may usa ka wedo na nag-keep siya og attention sa Ginoo na tungod kay sige siya padayon og syagit og Jesus murag nalingugan ang Ginoo dahil naman iyang katagaw og panahon. Okay, gusto sa Ginoo ana nakanunay ta because sometimes delay sa Ginoo atong mga pag-ampo kanya ginaka usara ka mga gyampo wala na pud mo wala ka gusto sa Ginoo na perseverance mulahutay ka kay diha man develop sa Ginoo imong karakter diha sa mga pag-ampo imong karakter imong attitude. Amen? Amen. Amen ba? So muna may igsuon ang nga kinahanglan nga dili ka muundang sa pag-ampo sa imong pangayo sa Ginoo as long as nakita nimo nga kabubuton sa Ginoo. Lord, kabubuton gid nimo ni. Mo po bugay ngon, Lord, di ni mi kabubuton kuhaan ang mga prayer Ginoo. Natagi yung lain nga prayer request. Parehang po na ako. I believe pipila sa inyo naka-experience ng gitubag sa Ginoo sa pag-ampo. Amen. Amen. Not kisa may makatawag ka ng testimony sa bigla sa may mga sinatian ng mga tubag sa Ginoo ng pag-ampo. Kamay lang. Salam. Minumduman nimo sa mga sinatian nimo gitubag sa Ginoo nga pag-ampo. Kanang kuhan, magampo ko nga kanang tagaan ni o kanang nasa ang inahanglaro na mo sa umuang kuhan. Sige tubag sa Ginoo. O di, kaya sa daming katong Domingo nga Sabado o gabi, pray siya sa ako, siya nga kanan sige ko nga sige ko nga ko nga Lord kanan na ang kuanin kanang kuanin ni Lord o kanang Lord nga yun na naami tanang ano kayo katong time nga wasud sa trabaho ba wag ga pray siya sa ako ani ana siya kanina ang kuan ugma na kay kwarta ko Lord tinuod ba kayo ni Lord Lord kung tinuod nun sa ni Lord kanang kuan ito nga sige dyan ko gampo anang gabi nga naalagi dyan kanang kuan niya naay kanang maabot nga kanang panalangin ba financial din ito nga mana lagi pagkabuntag ana dahil itong isa nga na kay kwarta yung ko nga wala lang ko ni-reply sa yaha wala ko ni-reply niya simba man to dire pag uli na ko sa balay tulog ko dito tapos natimbakuas ko kay naaway na nampitan sila kanang kuan kay kanang nasa panalangin nga gihatag ba ko Lord salamat kayo Lord tubag jud ini mo naa jud tinuod jud ay Lord nga naa ka Amen. pero gitubag jud nga among mga pagampo Kana lang ang kuhan ba? Kana lang gamay nga kuhan. Frequent or repetition is very important. For example, Genesis chapter 32 verse
26. Ayaw na na kabrihi, ako lang. Kana nga versikulo nagahisgot na ni Jacob. Na-encountered niya ang sa anghel. Is referring to sa Ginoo or Jesus Christ. Diba? Nag-wrestled siya. Iyang girisling pag-ayo sa Ginoo niya. Hindi ka na kubuhian unless you will bless me. Pero ing ana dapat ang attitude nato kung mga sa Ginoo. Yan na ba? Nag-wrestle ka, kini man kung pag-ampo, di mo yung yano ra na, yampo, sige no. It is a labor, hard work. Maguning. Di ba? Si Jacob, wala siya undang nakig-wrestle sa Ginoo unless wala siya panalangin sa Ginoo. Wala siya tubagat sa Ginoo. Murag na sa usa ka anak, kung mangayo ka sa ginikanan nimo, samot na importante kaayo nga project sa eskwelahan, bisag wala pa kay kapasidad nga ginikanan, mangita jud pa maagi to provide the needs of you sa imong anak, samot na importante kaayo para sa ilang eskwela. Tungod kay nga naman. So balik-balikan ka, ma. Oh. See? Ingana. Sometimes delayed happen in our prayer because di nato yan po pagbalik na ang mga pagampo. Nga naman, discourage sa ay wala man. Know this, ang Ginoo tutubag sa itong mga pagampo. Amen? God hears our prayer. Dili siya bungol, dili siya buta, kung dili mo buhay ang kamot, mga siya nakita sa imo ang sitwasyon. The problem relies on us. Okay? So, if namoy mga prayer items wala na naampo ninyo, hinumdum ito. Padayon to, samot na og gidesire gid nimo to. Pangayo gid mo sa Ginoo. Kaya Ginoo dili gid siya ako. Ako nakita gid, God is not. Dili gid siya budan siya sa panalangin sa tao nga sa iya ang mga katawan. Kung natawon ka na to, nag-enjoy gani ang panalangin nga kalibutanon ang mga tao sa kalibutan, nanong dili enjoy sa Ginoo sa panalangin, ang katawan. Amen. Ilang taon na itong illustration ng God. Kung sa inyong balay, may birthday diya, mag-enjoy man ang mga dapito nimo. Pero mas makita nimo ma-enjoy imong pamilya nga naa dira, di ba? So ingana ang Ginoo ang attitude niya. Remember, if naa na may mga prayer items na wala inyong dumi, balikin na kampo. Balikin na og kampo. Okay? Number 2. The reason nga ma-delay atong pag-ampo kay tungod kay wala na tay kalayo sa balaang espiritu sa pag-ampo. Para daog nagampo ta nga ano lang for compliance na lang. Nag-experience na? Samot tagtanay mga negative sa kasing-kasing. Paampo na lang ka, Lord. Yes, Lord. Ang gusto sa Ginoo maigsuon, nga muampo ta nga puno sa kalayo. Meaning, dasig ba? Ay, ako, naka-experience na ko sa mga Koreans. 60, 70, 80 years old. Mga babaeng lalaki. Muadto pa ginagsimbahan alas 4 kada adlaw. Every day. Lain-lain pa silang lugar. Muadto gina sila church. Dayon muatin na sila og morning devotion or prayer. And then sa pag-ambo pa nila dito, grabe kay sila ka sa tawagan na 5 daw. Chuyo, yang nagod. Lain mas tuwa kayo sa dili maingon nga lain-lain mag-style. Pero makita nako sa ila the way they pray is they are praying with passion. Ay kaayo ba? Tasik ba? So may gusto sa Ginoo. So nga naatay kadasi sa pag-ampo. Amen. Amen. Dili ra nato ingon ang Ginoo usahay mo giusahay may tabo sa Ginoo mahimo siya og kanang tao. Sulugoon kita mo'y nagsugo. Remember, we are His servant. He is our master. Kung nabali usahay ang settings ni tabo sa itong mga pag-ampo. Kaya naman, dapat yun, umanangin nato na sa kadasig. Fire. Diba?
ay usahay i-delay sa Ginoo atong mga pag-ampo tungod kay gusto sa Ginoo nga pukawon ang imuang passion o imong kalayo. Have you experience nga nagampo ka na duhod ka? Ako nag-experience ko diya sa kuano sa ato bitong naka-cancel ko do gabi eh. Sabi ko daw diha ta mo mugawas atong passion pag-ampo na doon nga nararamdaman mga inganang utang ha. Dino bitaw na. Pero kung okay kaya itong kinabuhi, mura o ka na, okay ra po. Muna, pinamduman to sa Ginoo na dapat na if we pray, we will pray with passion, meaning fire. Ito kasing-kasing. Diba kung mag-init kayo itong kasing-kasing, hindi lamig kayo, yan po. Have you experienced that? Experience mo yung anak? Amen. Kaya bitang kainit ang imo ang tawag na imo ang imong kasing-kasing sa pag-ampo sa Ginoo samot naghihikap ka payo sa Ginoo. Okay? Diha na madawat maadlak ang mga gasa. Ay uban, ay gasa sa tang, ay gasa sa propesya, ay gasa sa mga kuan. So muna usahay ay dili sa Ginoo kay gusto sa Ginoo nga pukawon ang imong passion. Seal yung passion. Kaya naman, remember this. Si Satan, waton gud niya ato ng butang. Kabantay mo, ngayon ampo na to kaunta. Sugod sa gampo, di taganahan, magnaglay negatibo, wala ka sa focus. Remember, that is the attack of the enemy. Wala lang nato na ito. Kaya nga naman, dili gusto gyud ni Satan na muampo ang katawan sa Ginoo kay kabalo siya unsay gahom sa pag-ampo. Amen. Amen? Ang pag-ampo is our easy access na sa Ginoo. Automatic access na sa Ginoo. Okay? Usahay, mugawas ang atong passion sa pag-ampo diha sa Ginoo, usahay sa problema. So, nagawa na, Lord! Sa balatian, Lord, tumangigid ko. Di ba? Usahay nga ano? Sa reality. Sa panginahanglanon, sa calamities, pagab, talaga ni mga bagyo, linog, yung ana, luho ng mga tao, Lord, natangi tao eh. Ano, tagbabroken heart eh, nabiyaan sa iya. Yan Diba? ang kan. Okay, hilak-hilak yun na. Nawag yun ni Pastor itong gabi eh. Yun niya, nanginaon talaga ka. Kaya wala pa nanginaw. Di yan ka maghilak-hilak. Oh, wala kay Pastor. Ikaw, Janice. In reality, Steve, God desired your passion or fire. Amen. Another word for passion is fire sa imo mga pag-ampo. Initon ba? Initon sa Ginoo, imong kasing-kasing, imong kaugalingon sa mga pag-ampo aron dili ginadelay sa Ginoo ang iya mga tubag sa atong mga pag-ampo. Amen? Amen. Always remember this. Prayer is not for emergency. Prayer should be done every day. Amen. Dili ginahimuon na to nga ang prayer for emergency lang na mo may tabo na nakaron. Pero how about ang prayer gidesign na sa Ginoo as lifestyle. Sama sa worship, lifestyle kinabuhi na nimo murag mula gito giingon ang Kristohanon nga dili mo ampo wa ginaginhawa. Mamatay gyud na. A prayerless Christian is a powerless Christian. See? Hello. Amen. Wala man akong di-judge sa abot lang nako ang mensahe sa Ginoo. Kung ang Ginoo may ginadil sa matag-usa ka na because sa kini nga ministry gyud may ginakong gituan na ang tanan hitabo sa Domingo dili na may tabo kung walay prayer meeting, walay mga tao na kanto. I-settle down sa Ginoo ang spiritual way before may tabo sa physical way. Muna ako na substance sa ministry. Muna, very important yan ako na prayer meeting. Ako, pasensyahan naman ako kay time ang yun ko. Okay? So, panak yun ko. So, ay nga na akong discipline, pasensya na kayo mo. Okay nga na. So, prayer is not for emergency, but prayer should be done every day.
Dili nato tagdon nga mawala ang kalayo sa to kasing-kasing. Nga naman usahay madilig yun ang panalangin sa Ginoo sa tuwa. O tendency maluya ta, luwadan ta. Hebrews chapter 12 verse 39 nagingon diya, for our God is a consuming fire. Have you experienced magampo ka nga kamotag ka ng bihugan ka sa balang espiritu? Experience with ko na ang balang espiritu, grabe pa pangliho. San dito? Ang ibati na ko, grabe nga kainit. Kapag kabugna, pero kainit yun ka ito. Passion ni mo, luhod ka dito, kampo dito. So, nga na ako nabati. So, number 3. Okay. Last time. Remember, naradili sa ginawa itong mga pagampo. Kulang ta sa frequency, repetition. Number 2, kulang ta sa passion or fire. Number 3, saya dili sa ginawa itong mga pagampo because we lack of faith. Kulang ta sa passion. Okay? Prayer should be done in faith. So, usahay, ang tao is siguro sa tabi ng tao gusto, kung ang tao lang na kapasidad nga sa tawag anak kana makita sa future ay maniguro gyud. For example, paminyo ka, choose kang partner, kapatagan ka sa Ginoo, makita ka ng future ng tawhana ingana or tabo ana, di ba? Sa kota, for example, worst ang mahitabo. Siyempre, may man ka nga, hindi ko mo choose, hindi ko pili. Anak, kaya naman. Nakita na ako sa future kay anak. See? Kaya anak ang tendency sa tao kung may siya ay kapasidad to see the future. Pero wala gitugutan na sige. Only God can seize the future. Even Satan and his demons, wala siya ay kapasidad. Ang Ginoo rin nakibalo sa future. Tungod kay gusto sa Ginoo nga i-activate nato, ilakaw nato ang pagtuo. Amen. Kay usahay, kita mga Kristohanon, ang pagyatagan nata sa Ginoo, pagtuo, gasa ka na sa tuwa. Hiyas na, gihatag sa tuwa. Yung gamito na tuna. Pinagi sa pagampo. Kay useless ang imo pagampo kung dili nimo tuuhan. Amen. Murarag ka anag nangayo, amay murag ka, bahala, nagatagan sa dili iyaw. Kung mangayo man ka sa Ginoo gani, as much as possible, tuuhin yun. Ayaw na mga, bahala na. Bagon mo sa dili. Dili sa Ginoo, tungod kay lack of faith. Sa mga tinuod, hindi pa kayo sa mga nakla. Kaduha-duha naman na. The greatest enemy of faith is doubt and fear. Ang kahadlok ug pagduwa-duwa. Okay? Muna hinong dumimigsuon nga dili i-activate nato ang atong mga pagtuo. Hebrews 11 verse 6. Ako basahon lang ha. Without faith, it is impossible to please Him. Tawa? Kung wala kay pagtuo, imposible kayo nga mahimuot ang Ginoo. Diba? For he that cometh to God must believe that He is, that He rewarded of them that diligently seek Him. Kung pasabot na. Itong mga tao nga kanunay, seek sa Ginoo, desire sa Ginoo, nubanan ang pagtuo, ang Ginoo mahimuot niya na. Without faith na isuon, diligent mahimuot ang Ginoo. Muna, kumangayo ta sa Ginoo, mabanay din sa pagtuo. Amen? Amen. 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 Okay. Dili taganhan dili. Amen? Dili taganhan dili. So dili punta sama sa usa ka illustration, dili pabili nako na a Christian without prayer is like a tree without roots. Iputana. Sugod pa kana? Hello. Sugod pa kana? Ikaw Kristohanon, huwag kay pagkampo sa iyong kinabuhi.
mura ka kahoy nga walay gamot. Dili. Dili. Ang tinguha ginato nga mo gamota bahala na og kung sa ilang taon na to na sa gawas outward appearance nga naman pareha magtugod kag balay kung sa kanindot ang balay wa kay pundasyon klaro gumpa gina ang pundasyon ba makita dili Dili. unseen di makita pero munay pinakaimportan kabuta sama sa atong kinabuhi. Delayed of prayer is our negligence. Sometimes we lack of frequency. Ato yung dumana dayon, kausap ta mga ayo, di naman nato hinungdan. Padayon na. Kaduha ko sa ito. Ilang ka zeal or fire Passion. or passion. Katulo, Faith. faith. I hope and pray that this message will remind us. Remember na ang Ginoo, He is a God who will hear our prayer. Amen. Ginoo siya ang matubag sa atong mga panato. Amen? I will close this in prayer and ating nabagta sa atong dasasyon.